kasi full-time na ako ngayon sa Unified Products and Services since 2017. Nag-start ako dito 2015 habang ako ay nagtatrabaho. So, isa akong QA engineer sa Globe. So, umabot ako sa 6-digit din na sahod. 100,000. Pero nag-start din ako ng magkano bang sahod ko dati? 250 pesos per day plus 150 food allowance, gano'n. So, syempre, kasi aligned kasi sa private company ako sa Globe. So, medyo mabilis yung promotion. Kasi siguro yung paninipsip siguro. Hindi kasi siguro ako din yung pinakabata that time. So, syempre, siklig yung natin, kumbaga pa, yung determination. Kasi, syempre, I am a breadwinner sa family. Ako lang talaga yung sa lahat. Hanggang ngayon, ako pa rin ang source ng lahat. Ultimo mga pampers ng mga pamangkin ko. Grabe yan! Atas sa akin. So, parang pamilya ko na rin ako. Kaya pala eh. So yun, kumbaga pa, ko na talaga lahat. Nadala ko na talaga lahat. Kasi yung ko kasing parents ko is farmers ng lahat. Lahat sila, nanay, tatay ko, puro sila farmers lang. So, nakapagtapos ako pag-aaral dahil sa mga tita, tito, ganyan. So, kumbaga pa, naninilbihan din ako dati. Para matulong, kumbaga, para lang paaralin ka ng mga tita, tito, ganyan. So, pati din ng tatay ko, nanay ko, nakagisnan ko din na naninilbihan pa, kumbaga pa parang every mga gathering, makita mo kami naninilbihan, naghuhugas ng pinggan, kung ano-ano. So, nakitira. So, yun yung kinagisnan ko since elementary, high school. So, pagtungtong ko ng college, sabi ko whatever it takes, mag-aaral ako ng mabuti kasi gusto ko silang tulungan. So, to cut a long story short, hindi ko alam paano ko makapagtapos kasi sabi ko mag-working student ako and all, bahala na. So, hindi ko alam paano ko nakapagtapos kasi sabi ng lola ko every merong dadalaw sa amin sa bahay kasi nakitira lang din ako sa lola at lolo ko, nakikihingi yung lola at lolo ko na mag-i-exam yung pamangkin mo, yung apo mo, ganito, ganyan. Naririnig ko lang na kasi every time na nangangailangan ako, humingi ako sa kanila. So, ayun, hanggang sa nakapagtapos, hanggang sa board exam, ganun din. So, hindi din yung buong parents ko talaga yung kumbaga pa nagkuan, para bagang nagano sa lahat para lang makapagtapos and all. So, naging kinagisnan ko yung hanggang sa ECE na, electronics engineer na, nag-work ako sa private company, itago na lang natin pangalan sa Globe. So, doon po ako. So, pinangarap ko pumasok sa Globe kasi yun yung yung kumbaga pa, yun is scope of work ko. So, ako yung nag-integrate ng mga cell site, nagsa-cell site, yung 4G, 3G, LTE, 5G, yan yung mga trabaho namin. So, nagsa-cell site ako, hanggang sa, akala ko hanggang doon lang ang hanggang doon lang ang life ko kasi pangarap ko talaga mag-abroad. So that time, kasi kaya nga ako gustong mag-abroad kasi yun yung nakita ko na future ko sa uncle ko. Kasi uncle ko is a mechanical engineer. So sa pamilya namin, para siya yung pinaka-number 1 na kumbaga pa parang hinahangaan sa pamilya. Kasi marami siyang property na nabili, kung ano-ano, tapos natutulungan sa pamilya namin. Basta lahat ganun. So sabi ko gusto ko din maging engineer. So hanggang sa siya mechanical engineer, ako ay electronics engineer. So parang ganun siya. So ganun, kaya gusto ko rin mag-abroad kasi nakita ko sa kanya na abroad din kasi siya. Kaya ganun yun. So hanggang sa nakapagtrabaho, hanggang sa sumahod ng 6-digit, so ang doon, ang masaklap doon, ang natitira lang siguro sa akin dahil nga breadwinner tayo, so siguro 3,000, 5,000, 6,000 lang sa bulsa ko. Kasi nagbabayad pa ako noon ng brand new Hilux ko. Kasi may sasakyan ako dati. As in brand new talaga. Yun yung ginagamit ko sa Globe. And then nagpapaaral ng mga kapatid, mga pinsan, lahat na. So, lahat nakasalalay sa akin. So, pag-uwi ko ng bahay, malungkot si Ramil Pendulan kasi kulang na lang magwawaling ako sa bahay. Kasi malungkot ako kasi ganito ka na lang ba lagi, Ramil? Parang ganun ba? Kasi ako lang nakatira sa bahay ng uncle ko sa Davao. So, pagdating ko ng trabaho, hindi ko mawari yung sarili ko kasi sobrang busy. Trabaho dito, trabaho dyan. Deadline doon, deadline dyan. So, hindi ko alintana yung sarili ko. Tapos, pagdating ko sa bahay, doon ako naaawa sa sarili ko. So, sabi ko, what's the next? Mga nasawa na ba ako? Yeah!
Sabi ko, paano ng lahat? Parang ganun ba? So, siyempre, may drama din tayo sa buhay. So, sabi ko, paano na kaya? Mga ganun ba? So, hanggang sa nakakapanood ako ng TV, kasi wala akong bisyo. Ever since, wala akong bisyo. Parang ano lang, school bahay. Nung nagtrabaho ako, opisina bahay. Ganun lang. Tapos, ano lang, mall lang dyan. Magtingin-tingin lang ako. Hanggang sa nakita ko yung tatlong uri ng tao. Yung may mayaman, may poor, may middle class. So, sabi ko, paano ba? So, hindi ko pinangarap ang business. Gusto ko lang maging mabuti sa sarili na gusto ko meron akong patunayan. Kasi, although engineer na ako, although nagsasahod na kung ano-ano, so parang wala pa rin ako napatunayan. Napatunayan ko lang na nakakasupport ako ng pamilya. Pero parang wala akong napatunayan sa sarili ko ba, na parang wala akong freedom. Kasi, oo nga, nagsasahod ako. So, yun ay na-realize ko yung nasa training pa natin na tingnan mo yung boss mo. So, ako ay nagsasahod ng 100,000, ang boss ko, more than 500,000. Ay, grabe. So, more than $500,000. So, tuwang-tuwa ako kasi yung boss ko, ganun ang sahod. Pero kasi minsan inuutusan niya ako, punta ka sa bahay lang, ganito ganyan, i-meet mo si ganito ganyan. One time, pinuntahan ko yung condo niya kasi parang inutusan niya ako, sa Davao yun. Tapos nakita ko na parang mulang-muling mga anak, tapos ang bahay na hindi ma-drawing, parang ganun pa. Kasi lahat ng pinapalakad niya, puro pera. O Junior, kung ano, init kasi driver mo, ganito ganyan, tapos si Yaya, ganito ganyan. Kasi nga even midnight, 1 a.m., 12 midnight, nasa opisina pa kami. So the moment na nasa opisina siya, hindi kami pwedeng umuwi. Kasi nga ang boss namin sa Globe International. So samot-saring na-realize ko, parang bagang nape-pressure ako na ganito pala kahirap pag ganito ganyan. Kasi napakalaki ng responsibilidad ng trabaho na yun. So, to cut a long story short, sabi ko gusto ko ng something na magbaback up ako sa sarili ko. Kasi every time na ako ay magtatrabaho, sobrang sipag ko po talaga. Uti mo, walang bayad, nag-OT ako. So, kaya mabilis din yung promotion natin. So, kaya doon ko na-realize na saan ka ba talaga hahantong, Ramil, tulad sabi ko sa sarili ko. Kasi engineer nga ako na tinuturing, pero malungkot ako sa sarili ko. Kasi gusto ko yung engineer na hinahangaan ko. Gusto ko yung engineer na may savings, may pera, may mga bahay, nakakasuporta sa lahat. Eh syempre, nagmamadali ako sa sarili ko, kaya sabi ko, iba na yung panahon ngayon. Sabi ko nga, napapanood ko sa mga magazine, basta sa TV, na yumaman pala sila dahil sa business. Marami ako nakitang engineer, pero may mga business, may mga sariling firm. Pero sabi ko, magpa 5 years na ako sa trabaho, ilang years na ako sa trabaho, wala pa din akong ganon. So saan ka ba talaga? Ano ba talaga? So, kung baka pa nag-i-internalize ako ba na, nag-iisip ako sa sarili ko, na parang hindi na uso yung credential lang sa ngayon. Na hindi uso yung professional ka lang. Kasi sabi ko, engineer na tinuringan, wala kang pera, wala kang savings, wala kang ganito ganyan. So sabi ko, nakakahiya sa sarili ko. So, to cut a long story short, again, so nag-isip-isip ako, sabi ko mag-business ako. Pero, kasi yun nga yung nakikita ko, nagbi-business sila. Pero hindi ko to pangarap ang Unified. Ang pangarap ko talaga bilang related ko no, sa ECE ko ay hardware. So, nag-inquire na ako. So, about to loan na rin ako kasi nagpo-provide yung video sa akin, ang sabi niya, pwede ka mag-loan ng minimum 1 million. Kasi nga doon tumataan yung sahod ko. So sabi nila gano'n. So sabi ko naman, saan ko ito gamitin? So doon ko naisip yung mag-business nga ako. So na ako kasi di ba meron akong sasakyan. So taga Cotabato City po kami, nag-work ako sa Davao, 4 hours to travel. So umuwi ako minsan once in a month, twice in a month. So ako lang mag-isa sasakyan. So kaya ko binili yung Hilux na yan kasi gusto ko may dala ako na pang-business. So naisip ko na, bigasan, sibuyas, ganito ganyan, marami na, prutasan. So against yung mga tita ko, kapatid ko, kuya ko, ayaw nila. So wala akong kakampi. So gusto ko din ng hardware pero ayaw din nila. Wala kami ganito ganyan, bla bla bla. So doon ako nag-search. Saan ba ako mag-business na magagamit ko habang nagtatrabaho ako, na magagawa ko habang nagtatrabaho ako. So, about 1 month siguro ako nakapag-search. So, na-search ko yung, basta hindi ko matandaan anong word na yun, basta sinearch ko yung, magbi-business ka, pwede ka mag-business habang nagtatrabaho ka. So, parang one word yung nabasa ko, ticketing.
So, nung sinerge ko yung what is the ticketing business na pwede kong simulan. So, lumabas yung actually, hindi pa unified noon, parang global travel, sa gano'n. Hanggang sa yun na, hinanap ko yung office, yun na yung sa Davao. So, blessing in disguise, nakaklase ko ng high school dito, yun yung naging sponsor ko. So, ganun siya. Hanggang sa nag-franchise ako dito one account, tapos binaniwala ko siya 3 months. Kasi nga, bilang empleyado ay busy, di ba? Busy, ganito ganyan, hindi ka na maano, hindi ka na masingitan, puro ka busy. So, kasi nandun din yung pride. Hanggang sa mag-performance na ako, doon ko na na-realize na kailangan ko pala, doon ko na-realize na meron pala akong business. So, nagsimula lang sa ticketing, kumikita ko ng 15 to 30,000, ganun siya kasi nagpapa-agent ako. So, doon ko na-realize na doon ko na-appreciate yung business natin. So, hindi naman nakakapag-ipon. Basta kung na-appreciation ko, minsan hindi ko nagagalaw ang sahod ko, or minsan merong miscellaneous fee yung mga kapatid ko, minsan hindi galing sa bulsa ko, minsan doon galing sa Unified. So, yun yung na-appreciate ko sa kanya hanggang sa nag-leverage ako, or nag-networking ako, or nag-network, or nag-recruit ako kasi dati ayaw ko, mag-1 year na lang ako, 6 to 8 months na ako dito sa Unified. Parang wala lang, ticketing lang din. Pumunta ako sa office kasi para lang magpunto. Para lang naka-chinelas t-shirt pa nga ako noon para lang magpunto, ganun lang. Hanggang sa naupuan ko yung DOT. Nung naupuan ko yung DOT, doon ko na-realize na may something pala ang business na to na hindi ko alam. So, alam ko din naman, pero alam mo yung acne ka? So, yun, gano'n. So, nag-guys sa DOT, na ako, medyo nagising ako. Hanggang sa, ako kasi ay nanonood ng mga YouTube, tapos nagbabasa ng libro, tapos doon ko na-realize yung concept ng leveraging. Na you are multiplying your time, you effort yourself, tapos sa empleyado pala, ako din ay nile-leverage. Kasi minomultiply nila yung time nila, yung oras nila, yung sarili nila sa akin. Or sa mga empleyado dito, yun yung naintindihan ko. Kasi, alam mo yun, hindi ko nga kilala kung sino yung founder ng Globe. Hindi ko nga kilala kung sino CEO. Basta alam ko yan, yung boss ko dito, tapos pag sinabit ko yung worksheet ko sa kanya, tapos sinabit niya pa sa another boss niya, tapos sinabit niya pa sa another boss niya, pagdating sa general report, sabi ko, ako yung may gawa. Ako yung nag-sell side dyan. Ako ang nag-rectify niyan. Magano yung mga term namin. Ako yung nag-rectify niyan. Ako ang may project niyan. Pero alam niyo ba, hindi na-accredit sa akin. Na-accredit lang sa boss ng boss. So doon ko naintindihan na nilaleverage din pala ako. Sabi ko gano'n. Kasi sa pamamagitan ng pera, binabayaran nila yung time natin, yung skills natin, yung talent natin, yung profession natin, and etc. Kapalit kwarta. Yes. So doon ko na-realize na kung hindi ako magle-leverage, someone else will leverage myself. Yes. Wow. So doon ko naintindihan na sabi ko, walang iya, ito pala yung sikreto, ganito ganyan. So, yun na, hanggang sa ako ay nagle-leverage. Pero hindi ko tanggap na networking ako. O nasa networking ako. Every meron magtatanong sa akin, networking yan? Hindi ako, franchising to. Ganito ganyan. Ganon siya. Hanggang sa, ayun, part-timer pa lang ako, nakapag-ipon ako sa network income, 585,000. Grabe! Tapos, labas pa yung mga ticketing, labas pa yung kinikita ko sa services. Kasi yung kinikita ko sa mga services, yun yung panggalaw ko. Pangmasahe, or panggasolina, or kahit pang allowance, or minsan pang emergency sa mga kapatid. Pero hindi ko ginalo yung network income ko. Kasi yun yung promise ko sa sarili ko. Na isa ka na ng engineer, pero hindi ko wala kang savings. Tapos ilang years ka na dito sa trabaho. So yun yung punishment ko sa sarili ko. Na kailangan mo talagang patunayan ng sayo at saka sa business na to, na kailangan kumita ka, ganun-ganon. So, ayun, hanggang sa ako po ay nag-full-time. Nag-full-time ako ng 2017 na nag-decide ako na parang, kasi dati, yun na yung pinaghandaan ko. Kaya kahit part-timer ako, kumbaga pa tinodo ko, ginalingan ko, kasi yun yung ikinakatakot ko. Ang kinakatakot ko, what if i-assign nila ako sa lugar na hindi ko gusto? What if bigyan nila ako ng trabaho na ayaw ko? What if hindi ko na kaya? What if ayaw ko? Yung mga ganun pa, what if? Kaya ako tinrabaho, kahit part-timer ko, medyo ginalingan. Kasi engineer sa umaga, entrepreneur sa gabi. Ay, grabe! So, natutulog ako niyan 3 a.m., 4 a.m. Ganon. Kasi, nagpupuyat man din ako ng dati, pero nanonood lang ako ng kung ano-ano, or online pa, kumaga pa.
So sabi ko, i-convert ko yung extra time ko na mag-generate ng income. So hanggang sa surprisingly na sabi ko gusto ko na mag-full time kasi sabi ko kung yun nga yung kinita ko ng part-time, what if pa kaya ako mag-full time ako? So yun ang nakita ko. Hanggang sa before ako nag-resign, binigyan ko ng traditional business yung parents ko. Nagkaroon ako ng itikan, fish pan, tapos bigasan. Wow. Kasi alam ko na mag-full time ako, back to zero ako. Kasi fluctuating yung income sa business natin. So, yung lahat ng yun ay katas ng Unified. Buti na lang, sineryoso ko din ang business kasi lahat yun ay nawala. Hindi ko ramdam, pero nauubos ko doon more than 500,000 din. So, sila kasi yung pinamahala ko kasi nga, pahataw ako. So, simula nung umataw ako ng 2017, almost wala na akong lugar sa amin. I mean, kung di lang naging pandemic lang yung nagpa-stay sa amin, ay nagpa-stay sa akin sa bahay. Kasi since 2017, hindi na ako, pag gano'n lang ako, hindi ako nagtatagal sa bahay. Na-remember ko pa, first time na hataw ko na dinala ako ng nagme-mentor sa akin before kinakaling ako ang tawag doon, pumunta kami sa bahay ni Ma'am Quintano. So, sa paggalingan yun. Yun yung first time na kinaling ako, na nagkasakit ako, kung ano-ano na, kasi hindi ako sanay na ganun pala yung hatawan namin ganun pala yung hatawan natin offline. Hanggang sa, hindi ko na mamalayan, ang tawag pala doon ay kaling. So, iniwan ako sa pagatian, tapos iniwan pa ako sa Zamboanga kasi may mga mangilan-ngilan na downline ko. Tapos sabi ng nagme-mentor sa akin, hindi ko rin makalimutan, isa yung sa very big factor sa akin, Sir Albert. So sabi niya sa akin, iwan kita dito. So Zamboanga pa yun, wala akong kaalam-alam, malay ko ba sa Zamboanga City. Nagstay ako doon ng 1 month, wala akong kamalay-malay. Tapos sabi niya, turuan mo yung mga downline mo. Tapos sabi niya, sabi ko, ano yung turo ko dyan? Di ba marunong turo? Technical lang yung tinuro ko sa loob ng isang technical lang. Kaya, kumbaga ba, mga karanasan ko, puro experience ko yung adjustment. Kasi, kung meron kayong apply na full details magturo, be thankful. Kasi, ang apply ko hindi. Yung dating nagtuturo sa akin, iwanan ka lang na dyan, turuan mo to, i-ano mo to, ganito, ganyan. Hindi na sasabihin ano yung sasabihin mo. Hindi niya gagawin ano yung dapat mong gawin. Ikaw dapat. So doon ko na na-discover lahat. So about to quit na rin ako that time in 2017 kasi dinala niya ako dito sa Manila. Kasi sabi na after natin sa Mindanao, kasi nauna siya dito sa Manila, sunod ka sa akin dito sa Manila. So sumunod din ako, that was 2017 din. So grabe ang hirap. Kasi nga full-timer, sabi ko, mag-uwi na lang kaya ako, magbalik na lang kaya ako ng trabaho. Kasi nai-imagine ko lagi na saburan na ngayon eh. O, di ba? Pag every 15 katapusan, nagsasahod ako ng 42,000 to 45,000. Yun ang sahod ko every 15 days. Grabe. Kaya nare-realize ko na, bakit ito lang yung pera ko? Kung kailan ako ng full-time, saka ako nakakangutang. Mga ganun ba? So, ang dami ko ng, kumbaga, yun siguro yung crucial stage ko. Kasi that time, nag-stay ako dito, na nag-alis ako sa Mindanao 2017, umuwi ako sa amin 2018. Pero sabi ko, hindi ako uuwi ng walang resulta. Kasi yun yung promise ko sa sarili ko at saka sa parents ko na pinagtawanan din ako, uncle ko na bakit mo pinagpalit yung engineer na yan, dyan sa business na yan. So kumbaga pa lahat na. So sabi kasi ng kuya ko, sabi niya, nagtanong siya sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, magpunta ako sa Manila. Sabi niya, mag-abroad ka na? Sabi ko, oo. Hindi nila alam na nag-full-time ako. So hanggang sa yun, nagpapadala din ako ng pera, katulad ng binibigay ko sa kanila, pero puro katas na ng Unified yun. Hanggang sa kumbaga pa lumubog din yung, kumbaga pa journey ko sa Unified. Kasi wala na ako may padala. Kasi nga, hindi lahat, kumbaga pa sabi ni Ma'am Jimmy, hindi araw-araw Pasko. Yes. So yun ang nangyari sa akin hanggang sa, sabi ko, balik na lang ako ng kaya ng trabaho. So, hanggang sa minsan nakakapangutang ako ng pamasahe kasi nakatira ako sa Mandaluyong. Dito yung office, hindi basta-basta yung pamasahe Mandaluyong to dito. So, umabot din ng 200 plus. Kung 500 lang ang sahod mo, hindi ka almost makakain. So, parang ganun yun hanggang sa, sabi niya sa akin, huwag kang umuwi nang wala kang kausap. Huwag kang umuwi nang wala kang madil. So, minsan, hindi ko makakalimutan yung Bonnie na McDo. Kasi dyan ako lagi nagtatambay. So minsan, hindi ako pwedeng umuwi kasi sabi niya, huwag kang umuwi hanggat wala kang madil, hanggat wala kang makausap. So alam mo yung galawan ko, hindi ko nakilala yung sarili ko,
Kasi iba na talaga, hindi na ako yung dati na Ramil Pendulan na mahiyain, maapa-arte-arte, kung ano-ano. Kasi yun yung hinubog sa akin habang tumatagal ko sa negosyong ito. Hanggang sa tinatapos sa sarili ko na hindi ako pwedeng umuwi na walang result. So grabe, ang itim-itim ko na, payat-payat ko na, hindi ko na kilala yung sarili ko kasi ganun, grabe. So minsan umabot pa ako sa pangyayari na ako na yung tumatanong, saan ka downline? May mga downline ako that time dyan sa Tandang Sora. Mga ano yan sila, mga Maranao yan sila, mga negosyante. Sabi ko, ma'am, saan ka? Tapos sabi niya, sa bahay, sir. Sabi ko, ma'am, meet up tayo. Tapos ayaw niya. Sabi ko, ma'am, ako na lang magpunta dyan. So, sinatsambahan ko talaga tanghali or gabi, mga dinner time. Kasi nga wala na akong pagkain. Ganun ba? So, nakakaawa kasi, alam mo yun, ang dami mong experience na hindi mo sukat akalain na may experience mo dito. Pero, nandun pa rin yung eagerness ko na no turning back. Kasi, ang dami ko nang na-realize, ang dami ko nang na-vision, ang dami ko nang karanasan. Sabi ko, hindi pwede. Hanggang sa, ayun, na-surprise na lang ako na na-hit ko yung first car. Grabe! So, 2017, na-hit ko yung first car ko that time. So, hanggang sa yun na, pasulpot-sulpot, lulubog-lilitaw din ako sa top earner. Pero, ako kasi yung tao na hindi ko masyado tinitingnan yung kasi yung top earner, sabi ko, pag kumita ako, automatic top earner. So, hindi ko masyado tinitingnan ng top earner hanggang sa pumapasok ng top 30, top 20, top 10, ganito ganyan, hanggang sa naging consistent, hanggang sa pataas ng pataas. So, inano ko din, syempre hinangad ko din, pero pinakahinangad ko is magkaroon ako ng stable income. Yun lang naman. Kasi kung laging top earner ang isipin ko, masyado siyang showbiz. Alam mo yung showbiz? sa amin kasi yung showbiz. Masyadong mababaw. Masyadong mababaw, kumbaga pa. So gusto ko talaga stable income kasi hinahanap ko talaga na sagot kailan malalampasan yung sahod ko. Kasi ang sinacrifice ko dito is 100,000 every month. So hindi pwede na give up ko yung pagka-engineer ko na wala man lang ako napatunayan na buti na lang sinurrender ko yung pagka-engineer ko. Gusto ko yun. Lagi ko tanong sa isip ko yan, kailan ba? Kailan ko ba malalampasan yung 100,000 ko every month sa pagiging engineer ko? So dumating ngayon ang pandemic. Pandemic that time, magmamanila na sana ako that time kasi nga kasama ko sa Korea. Grabe. So, February 12 yung flight ko, kasi February 14 ata yung flight pa Korea. So, that time, may ticket na and all, prepared na and everything. Sabi ng nanay ko, huwag kang magpunta lang, huwag kang lumayo. Kasi nga, lockdown that time. Uso na yung mga patayan ba, yung mga namamatay sa virus. So, grabe, 3 araw ko niligawan yung nanay ko. Binigay ko na lahat, ganito, ganyan. Ayaw pa rin niya. Ayaw niya talaga, sabi niya, wag, ganito, ganyan. Baka kung hindi ka mamamatay, ako ang mamamatay, sabi niya. So, in short, nag-consult ako sa apply, ma'am, hindi ako pwede makapag-join sa Korea. So, nandun na lahat. So, ayun, nandun na sila Queenie, dami ng saya-saya nila, nagla-live, snow sila. Hanggang sa naboboard ako tignan, sabi ko kasama sana ako dyan. That time, sobrang ingit ako, pero pinasitive ko yung sarili ko na, sige, habang nagsasaya sila, hahataw ka na lang, Ramil, para hindi ka maboboring, ganito, ganyan, hindi ka maboboard. That time, nasa Cotabato City ako. Ang ginawa ko, habang sila ay nagsasaya doon, kasi siguro more than 5 days ata sila doon. So, habang nagsasaya sila doon, nag-isip-isip ako, ikaw, ano gawin mo? Alam nga, tig-like ka lang, tig-1 ka lang, tig-congrats ka lang, tig-comment ka lang. Yun yung naisip ko sa sarili ko. Sabi ko, kinausap ko din yung sarili ko, ano bang dapat mong gawin? So, dumating sa punto na binalik ko yung dating ako. Ako kasi, galing ako ng online. Part-timer ako, di ba? Dati. So, nagkaka-pay-in ako that time. Ano lang din, online lang din. So, nag-chat, nag-video ko, lahat na. So, doon ako galing sa pang-recruit or pag nagkaka-pay-in ako. So, kinausap ko yung sarili ko, saan ka ba galing? Alam nga naman, sabi ko, magpatumba ka sa pandemic. Ikaw yung breadwinner ng family mo. Alam nga naman, wala kang ipakain sa kanila. Kasi alam ko, pag pandemic, even top earners matatamaan. How much more kung hindi pa stable yung network mo. So, napapaisip ako, ano ang dapat mong gawin? Kasi pandemic time.
lahat sarado, lahat nasa bahay. Anong gagawin mo, Rabi? Sabi ko, galing ako sa online, kung ano-ano. So, unang ginawa ko niyan, nasa isip ko lagi yung nasa online. Paano ba? So, lahat ginawa ko na, tapos sinabayan ko ng offline. Kasi sa Mindanao, hindi lahat naman is, stricto. So, meron mga Maguindanao area na pwede mong puntahan. So, ginawa ko, nag-house to house ako sa mga downlines ko para hindi ako mabobore. Binalik ko yung dati na nag-house to house ako dito sa Manila, sabi ko, ibalik ko yung dating galawan ko. So, ako lang mag-isa. Saan ka? Puntahan kita. Saan ka? Sige, dyan ako. So, doon lahat, nagsimula lahat, na para hindi ko parang ano lang ba, parang success revenge lang na, para hindi ko maisip yung hindi ko nagawa, or ano yung wala ako sa pagpunta nila ng Korea, doon nagsimula lahat yung decision. Decision ko na kailangan hindi ako pwede patalo din. Kasi nga sila nagsasay. Parang ganun pa. So, pandemic, to cut the long story short, nagkakapein ako ng nagkakapein through online. So, nagre-refer ako sa mga, hindi ako makapunta ng Davao office, nasa Cotabato ako, tinuturuan ko sila paano sila magpunta sa office and all. So, ginalingan, gumawa ko ng mga videos, okay, lahat, ginawa ko na. Kasi din ako, kumbaga pa, may mga alam din ako sa mga online. Hanggang sa pandemic, doon ako nag-start nag-usbong. Kumbaga, ano ba yun, nag-usbong or nag-boom sa sarili ko lang. Yun yung kumbaga pa, sobrang na-appreciate ko ang Unified kung kailan nag-pandemic. Kasi, that time, nagsiuwian ng mga classmates ko, mga kapwa-engineer ko from Luzon, from abroad, umuwi ng probinsya, kasi nga tinamahan sila ng pandemic. So, pinagtanggal yung iba. Yung iba naman, talagang hindi kinaya, umuwi. So, ako naman, sabi ko, ba't ka nakauwi? Kasi pandemic, ganito, ganyan. Whereas ako, minsan kumikita ko payout every week ng 20, 30, minsan 50. Diba? So, doon ko na-experience yung 2 weeks pa lang, nagsi-6 digit na ako. Grabe! So, paunti-unti kong nasasagot yung tanong ko na, buti na lang, sineryoso mo, buti na lang, humataw karami, buti na lang, merong Unified. Yes. Kasi yun yung pinaka-beautiful na journey ko nung pandemic nagsimula. Kasi that time, alam mo kung saan lang ako mahataw, sa loob lang ako ng sasakyan. Every magtatok ako sa client, sa sasakyan lang. Minsan pa lang sabi niya, wala ka bang sariling bahay? Magkapuro ka sa kotse? Totoo, wala talaga kaming sariling bahay. Isa yan sa mga DPSY ko na ginagawa na ngayon. Kasi that time, may sasakyan ako, pero gusto ko sa loob ng sasakyan kasi, di ba pandemic, yung iba hindi makahataw kasi sanay outside. Tapos, ang naranasan ko kasi, nag-talk ako minsan sa loob ng kwarto na hinihiga ng nanay ko, naririnig niya yung mga milyon-milyon, mga ganito yung kinita ko, ganito ganyan. Tapos, paglabas ko sa kwarto, sa kusina na ako, pag nanoy mga kapatid ko, humihingi na sila. So, sabi ko, una, magkotse ako, doon ako sa loob ng kotse. Minsan umaanda, hindi naman nag-buwelo, hindi naman nag-kilos. Umaanda lang kasi pinapa-airconan ko. Kasi dalawa ang gusto ko. Hindi nila ako marinig, hindi pa nila ako mastorbo. Minsan nagre-record ako ng video, may mga manok, ganito, ganyan. So, kaya dami ako mga reason. Kaya binuhay ako ng pandemic talaga. Ang dami kong na-discover through online. Online talaga. So, hanggang sa ginawa ko, inisip ko wala akong apply. Kasi alam ko na nung pandemic na yon, lahat back to zero. Lahat hindi alam anong gagawin. So inisip ko wala akong apply, ano ang pwede kong gawin. So, ang ginawa ko, pumupunta ako sa lugar na hindi stricto. Hindi stricto ba na pwedeng puntahan. So nakarating ako ng mga lutayan, Sultan Kudarat, mga kaway-kaway sa mga downlines ko dyan. Nakarating ako sa Maguindanao area na kinatatakutan ng lahat. Sabi ko, okay lang, at least wala akong kalaban. Kaya siyempre, inaano ko lang yung mga downlines ko, pumunta ako dyan, ganito, ganyan. So, binisi ko talaga yung sarili ko hanggang sa ang dami nang nangyari dahil din sa DP. So, kasi marami akong downlines na top earners na that time before naging pandemic na wala sila. Yung iba na-focus. Meron akong downline na Millionaires Club na that time. Ayaw ko lang panggitin kasi baka nanonood siya. So, Millionaires Club na siya, top earner na siya consistently. One time, sabi ko, saan ka na? Ba't ikaw umahataw? Hindi ko nakikita yung pag-ano mo ah. Alam mo, nakikita ko na lang. Nagpo-post siya ng mga biko.
mga puto conchita, mga ganito ganyan, mga walis, ganon. Sabi ko, wala na, di focus na. Sabi ko, pag hindi ko itatayo yung sarili ko, ako yung mabibira. So, kailangan birahin ko sila. Hanggang sa pinaandar ko, nagla-live ako every training. Kasi wala pa that time zone. So, nagla-live ako. Kung ano-ano lang ang maisip ko. Hanggang sa, syempre, pandemic, maraming nasa bahay lang. Alam niyo bang sacrifices ko that time? Kasi yung bahay namin, bahay kubo lang kasi open talaga. So, may mga, ang opisina ko is duyan lang. Duyan. Tapos may kasama na ganyan, lalagyan ng tubig. Kasi habang natutulog yung nanay, tatay ko, mga kapatid ko, ayaw ko silang may storbo, doon ako sa labas. So hanggang sa nilalamok, lahat na. Kasi ang pinapaandar ko, OFW. So kumbaga painisip ko lahat, saan ba ako kukuha ng mga ma-market ko? Sino-sino yung pupuntahan ko? So nag-back to basic talaga ako. Hanggang sa, ayun, di ko na namalayan na binuhay ako ng, kumbaga pa, doon ko na-appreciate yung buong-buo yung Unified. Kasi dati, decided naman talaga. So anyway, ang i-share ko pala sa inyo, kasi baka mapanood ako ni Ma'am Chimi, no? So, ang itabi ko sa inyo is 4 pillars. Ito ba spelling niya? 4 pillars? 4 pillars of, may ano ba? 4 pillars of success. Okay, ito bang spelling no? Walang H, no? Tama ba? So, 4 pillars of success. So, ano ba yung 4 pillars of success? Di ba? Unang-una is decide. Decide. So, syempre, wala na kasi akong aatrasan. Alangan naman na mag-back to work ako. Alangan naman na mag-i-empleyado ako uli or mag-a-abroad. Masyado na akong napaano dito. Masyado na akong nakaano dito, tawag dyan, nakabaon na ako dito. So, every now and kasi pag di-decide, walang katapusan. Walang katapusan. Every now and then, magdi-decide ka. O, di ba, una sabi dyan is, pag payin mo, is isang desisyon yon. Pag gusto mo maging top earner, pag gusto mo kumita ng malaki, isang desisyon din yon. Pero along the journey, every now and then, tayo ay nagdi-decide. For example, ito, pag to-talk ko dito, kung hindi ako mag-decide na i-talk ko talaga yung dapat kong i-talk, hindi ko alam kung sasabihin ko. Tama? So, lahat nagsisimula sa desisyon. Na every now and then, minsan, tatama rin ka. Minsan, mawawala ka sa passing. So, decision na naman. So, minsan, araw-araw tayo magdi-decide. So, ako, every now and then, nagdi-decide ako. Kasi minsan, alam mo yun, minsan, kumusta ka naman? Yung sabi ni Ma'am Queenie kanina, kumusta ka naman? So, ikaw, kumusta ka? Ako mismo, kinukumusta ko yung sarili ko, lalo pa hindi ko pa nakukuha yung goal ko. Kasi minsan, umahataw ka nga, pero akala mo lang umahataw ka. Pero literally speaking, sabi ko nga sa downline ko, sa mga leaders downlines ko, kung umahataw ka, asan ang pay-in mo? Asan ang payout mo? Kumusta ang mga utang natin? Natin ha? Kasi may utang din ako minsan. So, sabi ko, kasi yun yung kumbaga pa, yun yung justification ko sa sarili ko. Kung humahataw ako, and yet, may pera. Parang ganon. So, every now and then, nagdi-decide ako na ano pa ba ang pwede kong gawin sa paghahataw ng Unified Products and Services na to. Ano pa ba ang pwede? Hindi resulta ha, kasi result will come. Pero ang lagi natin kasi tandaan, ano pa ba yung pwede mong gawin? Kasi sometimes, baka hindi mo pa tinodo, baka kulang pa yan, baka hindi ka lang nag-iisip, baka tinamad ka na, baka naging kampante ka na. So minsan, kung pwede magmukmuk, magmuni-muni, etc. Kasi nga, yun yung time na para magdi-decide ka sa sarili mo at gagawin mo na ang business na to without anything words from upline. Kasi sometimes kasi, kikilos ka lang pag tinapik ka. Kikilos ka lang kapag pinagalitan ka. Alam mo yung gano'n? So, ayoko dumating sa punto na pagsabihan ako ng upline, especially si Ma'am Jimmy na napaka-stricto naman, so sasabihin niya, yan kasi, di ba? So, every now and then, nagde-decide talaga ako na hindi pwede. Bago pa ako pagalitan, bago pa ako i-monitor ng upline, ay situin na minonitor ko na yung sarili ko. Ganun siya. So, kumbaga pa ako kasi, lagi kong tinatanim sa sarili ko na, give up ko ang lahat, even love life. Alam mo yun? So, give up ko ang lahat, career ko, etc.
So, hindi pwede rin ako magkaresulta dito. Yun yung lagi ko sa lahat sa inyo, di ba? Lahat tayo tumaya. So, since meron kang itinaya, hindi dapat magkaresulta ka. Kasi tumaya ka eh. Sayang naman yung tinaya mo. Parang pag pumunta ka ng palengke, umuwi kang walang nabili. Parang ganon. So, hindi pwede. So, kailangan yung pag-decide. Hindi lang yung sinabi mo na nag-decide ka kailan. Baka way back 1 year ago, 2 years ago, 1 month ago. O, subukan mo mag-decide starting from now. Parang ganon. Kasi minsan nakakalimutan mo mag-decide. Yung decision mo kasi baka words lang. Wala talaga sa kaibuturan ng puso mo na yung decision mo ay gagawin mo na. Parang ganon. So, yun yung ginagawa ko. Mag-decide ako. Minsan, pag-isip ko sa umaga, decide. Ano gagawin ko ngayon? Ano gagawin ko mamaya? Sana ko mamaya. O mga ganon. Sino dapat ko kausapin? So, minsan, meron akong hindi ginagawa kasi kailangan kong i-give up yung ginagawa ko na yun. Kasi meron akong gagawin at dinicidean ko talaga na dapat magagawa ko. So, and syempre, dahil nag-decide ka, ano yan number 2? Mag-take action tayo. So, pasensya na, maskisan ko lang masulatan. So, mag-take action tayo. Take action. Siyempre, lahat tayo, hindi man talaga perfect. Lalo na sa panahon ngayon ng pagkakataw, hindi mo talaga ma-judge ang sarili mo. Minsan, effective ka sa ganito, pagkabukas, hindi ka na effective. Diba? Ang daming strategy na tinuturo ng upline, ng company, ng groups, ng mga crossline, ng mga kakuha mo sa mga trainings and all. Pero, sa pag-take action ng mga partners, ang lagi ko lang ginagawa, tinatanong ko lang yung sarili ko kung anong kaya ko. Kasi sometimes, yung kaya ng crossline, yung kaya ng iba, hindi mo naman kaya. Bakit ka gaganon sa kanila na hindi ka naman ganon? Ang lagi ko tinatanong sa sarili ko, ano bang kaya ko? Sino ba ako? Siyempre, kilala mo yung sarili mo, ano yung weakness mo, and ano yung strength mo. Siyempre, nakakakuha ko ng mga tips sa ganito, ganyan. Pero ina-absorb ko muna, sinisipin ko muna sa sarili ko kung kaya ko ba yun? Ikaw ba yun? Kasi ako po, hindi ako katulad ni Ma'am Risa Teblane, na grabe ka hyper dire. Grabe, parang baliw, di ba? Hindi ako ganon. Saka yung iba pa, grabe ka paweran. Sabi ko, kailan ba ako maging ganyan magsalita? Kasi hindi talaga ako ganon. Pinapractice ko minsan yan eh. Pero hindi talaga ako ganon eh. Hindi ako ganon kabaliw magsalita. Pero di ba, pinaproject ko yung sarili ko na dating hindi ko magawa, pero dapat ngayon magagawa ko na siya. Yun yung pagte-take action ko na hindi ko nililimit yung sarili ko. Kasi always kong ina-upgrade yung sarili ko. Kasi ako ay upline na. Sa lahat sa inyo dito, I believe, ang upline naman din talaga tayong lahat. So kung hindi mo i-upgrade yung sarili mo, paano mag-upgrade yung mga downlines mo? So lahat ng take action gagawin mo, gabing araw ba kasi, di ba sabi ng mga upline natin, ikaw talaga ang mag-take action. Ikaw yung nakakaramdam ng left mo, ikaw yung nakakaramdam ng right mo, of course, ikaw nakakaramdam sa sarili mo. So ginawa ko, take action, minsan kulenan, minsan bokya. So babago na naman, mag-decide na naman ako dito. Kasi nag-a-analyze ako, nag-a-analyze, yan na yung pangatlo. Nag-a-analyze ako ng results. Example, sa duplication. Di ba duplication ng business natin? So sa duplication, hindi talaga ako magaling. Yung one-on-one na sinasabi, ilang years ko siguro yan talaga na hindi ako ganun ka-effective. May mga downline ako na nakaaway, may mga downline ako na nag-quit, may mga downline talaga ako na wala, dumaan lang talaga. Kasi inanalyze ko yung results na sabi ko, ano bang ginawa ko sa kanya? Baka hindi ako madiin magsalita, baka hindi ko na mindset, baka grabe ko ka-stricto, baka kulang ako sa pagtuturo ng ganyan. Alam mo yun, kasi minsan, si downline ko na to, akala ko kaparehas niya. Si downline ko na akala ko kaparehas hanggang dulo. Kung pinagalitan ko to, pinagalitan ko na, wala lahat, tagwitan na. So, maraming bagay na akala ko ganun kadali ang pag-network. Ganun kadali yung duplication. So, inanalyze ko yung result na bakit kaya siya nag-quit? Ba't kaya nawala yung downline ko na yun? And of course, hindi ko sinisisi ang downline. Kasi ba, pag naninisi tayo sa iba, sabi ni Ma'am Chimmy, negative mindset na yon, blamer ka na. So always look yourself. Bakit ka nag-quit? Bakit mga downline mo nagsiwalaan? Bakit ka na-attrition? Bakit ganun? So tinanong ko sa sarili ko, hindi ka siya effective? Hindi ka kasi magaling mag-mindset?
Hindi ka kasi nagbabubble charting? Lahat na ba? Iniisa-isa ko yung sarili ko na, oo nga. So, ina-analyze ko sarili ko, ano yung hindi ko nagawa, or nagawa ko sa taong to, most probably dito sa next na tao, pwede kong hindi gagawin yung mga nagawa ko sa kanya na pagkakakala kong hindi effective. Or pwede may gagawin ako dito na hindi ko ginawa dyan. So, nag-analyze talaga ako ng result na paano kaya? Even yung prospecting, kasi kasali ko sa sasabihin ko sa inyo, sabi Ma'am Jimmy, yung pagpa-follow up. So dati, nagpa-follow up lang ako ng kahit sino, kahit ano. Ipagkalo natin yung topic na prospect list at saka follow up. Ganito yung ginawa ko. Nung nagpa-follow up ako that time, kasi samot-sari na yung prospect na binanggagalingan, online and offline. So ginawa ko that time, kasi that time, hindi ako, para bagang wala akong pakialam, ang ginagawa ko lang that time, kung sino lang yung na-deal ko, yun lang yung sinusulat ko. So, every time na humahataw ako, may katabi akong lalagyan ng tubig, pagkain, nandyan na, tapos yung notebook, tapos yung cellphone na makatawag ng number, tapos yung notebook ko na scratch paper. Kasi, every time na meron ako makausap, or meron ako nakuha sa mga online, ang ginagawa ko, sinusulat ko muna sa scratch. Tapos, kapag 50-50, yun ang ilalagay ko sa final notebook ko. Grabe. That time kasi, nag-screenshot lang ako. Nung dumating ang punto na, hindi ko na alam, sana napadpad sa gallery ko, makakalimutan ko na. So, ang ginawa ko, dinisiplina ko yung sarili ko na, nagsusulat na talaga ako. Nagsusulat, tapos iba pa yung number, so kailangan kumpleto talaga siya. So, ang ginawa ko sa prospect list ko, dahil naipon-ipon yun siya, yung iba yung ba talaga, hindi talaga nagsisikwaan. So, ginalingan ko mag-follow up ng mindsetan ng day. Kasi dito ako gumaling mag-mindset sa panahon ng pandemic. Kasi in-imagine ko, kasi di ba pag pandemic or pag OFW ka or nag-work ka, paano ka mauhaw sa business? So, sabi ko pag OFW ka, siyempre namimiss mo yung pamilya mo. Siyempre matakot kang umuwi ng walang stable income or walang business. So yun yung mina-mindset ko sa kanila. So natuto ako mag-mindset ng mga OFW, ng estudyante, ng ganito ganyan. Pinaglalaruan ko lang yung utak ko na kailangan, sabi ko Ramil, magaling ka mag-mindset. So yun yung inano ko, parang inararo ko, ang sabi ko sa sarili ko, araruhin ko yung iba't ibang tao kasi hindi pwede na, hindi ako matuto na mag-ano sa kanila, sa magsalita. Kasi sometimes, sabi ko nga sa iba, sa mga downlines ko na, kung asahan ko yung kung asahan ko yung upline na mag-ano sa akin, walang mangyayari. So ako mismo yung mag-a-adjust sa sarili ko na kailangan ako lagi ang makadin para matuto ako. And tapos, syempre, analyze, tapos yung result. Ay, tama ba? Analyze, then adjust. Pag nalaman ko na yung result, nag-a-adjust ako. Kasi every now and then, di ba, nag-change yung market natin. So, halimbawa sa mga online, ano ba yung naisip mo? YouTube ba? Page ba? Wall ba? FB group ba? Yan ba yung mga source natin? So, ako, nag-start ako sa wall. So, nung mga times na hindi na ako effective sa mga wall, so dinagdagan ko ng group. So, nung hindi na ako effective sa ganito, so in short, nasubukan ko lahat. FB group, wall, FB page, mga YouTube, lahat yan. Nasusubukan ko. Hanggang sa ngayon, sinusubukan ko pa rin. So, every time na ina-analyze kong result, nag-a-adjust ako. Kasi sometimes hindi na ako effective sa ganito. So, dapat flexible ako. Flexible ako sa gagawin ko. Kailangan marunong ako mag-duplicate, marunong ako mag-rita, marunong ako mag-offline galaw, marunong ako mag-online galaw. So, dito lang lagi umiikot. Kasi, syempre, ano ba yung goal mo? So dito lahat nagkakatalo kasi ako full-timer ako. Ang dami ko pang mga bayarin, ang dami ko pang mga goal. So once na hindi ko to nahihit, bumabalik ako lagi sa 4 pillars. Halimbawa sa prospecting, kasi nagkukota din ako sa sarili ko. Every month, every week, may quota ako sa sarili ko. So actually, last month lang talaga ako walang direct na payment center. Wow. Pero every month, hindi ako bumababa ng isang payment center dahil. Grabe yan! Kasi nagkukota ako sa sarili ko. Sabi ko, hala, September 30 na pala, wala akong direct. Nag-direct ako isa lang, pero hindi payment center. Payment center kasi ang goal ko talaga.
paisa-isa, hindi ko, kumbaga pa, normal na lang yan. Wow. Kasi dati, ito Grabe, recently ko grabe. na napayin ko, dahil nasa Davao kasi ako naka 3 months ako umuwi, kahapon lang ako nakauwi dito sa Manila. So, naka 3 months ako nawala dito sa Manila. Doon kasi sa Davao, puro ako man-to-man, one-on-one, offline. So, hindi ko naasikaso yung sarili ko na magre-rita. And one time, pumunta ako sa SM para bumili ng trolley bag. Yung maleta bag. So, yun ang naging direct payment ko, yung nag-assist sa akin. Grabe! Nagsimula Lupit! sa kwento na sabi niya, baka nanonood siya, hello sir. Sabi niya sa akin, sir, saan ka magpunta? Saan ka magpunta? Sabi na, tapos sabi ko, ganito ka niya. So, pati international, ganito ka niya. Tapos, anong trabaho mo? So, doon na nagsimula, business. Hanggang sa nabigyan ko ng calling card, in 3 days, napapayin ko siya direct paying ko yun. Grabe! Lupit! Ginagawa ko talaga yan. Hindi ako pwede ma-zero talaga. So, likewise din sa mga downlines ko na ganun din. Kasi dapat sabi ko, dapat galingan nyo. Kung kailangan nyo pa mas magaling sa akin, galingan ninyo, mas better yun. So yun lagi ang ginagawa ko sa sarili ko. Lagi akong nag-a-adjust, lagi akong ina-analyze yung result, ina-analyze ko yung strategy, skills, attitude, etc. Ano ba ang kailangan kong gawin? Kasi minsan, baka i-change mo yung environment mo, i-change mo yung strategy mo and all. So mag-a-analyze ka. Minsan hindi mo na antayin ng upline. Kasi baka ang upline, naging music na lang sa'yo si upline. O baka ikaw talaga yung kakausap sa sarili mo. So, take action. Huwag kang matakot magkamali. Huwag kang matakot na iwanan. Ano ba dyan? Huwag kang matakot talaga. Kasi, siyempre, nabudbud na yung sarili mo dito Di ba? Na ano na tayo dito? Ano ba tawag dyan? Nilulumot na tayo. So, huwag kang matakot mag-take action. Huwag kang matakot magkamali. Kasi kung di mo i-try yan, so, hindi mo ma-analyze kung effective ba sa'yo, hindi. And then, nagsisimula lahat yan sa decision. Na every now and then, magde-decide ka. Actually, 1 month lang ako dapat sa Mindanao kasi meron lang kami opening ng payment center. So, nag-decide ako ulit. Dapat bang hindi ako babalik muna? So, siyempre, with the consultation ng upline, sabi ni Ma'am Shimmy, sige, ganito yung gawin natin. Then, decide, another decision. Nung pagpunta ko dito, another decision na naman yan. Ano bang mga gagawin natin? So, ganun lagi, everyday, magde-decision ka pala. Everyday, magde-take action ka, mag-analyze ka. Kasi ipagtagpi-tagpi mo yung everyday, 1 week yun. Pagtagpi-tagpi mo yung 1 week, 1 month yun. At months to go, 1 year yun. So, sinasampal ko din yung sarili ko, pinaparusahan ko kung hindi ko magawa yung goal ko, hindi ko ma-hit yung goal ko, and everything kasi nahihiya ako sa sarili ko. Ako na yung nahihiya. Kasi every time natatawag ang nanay ko, wala na kaming ulam, dumating na yung bill natin, ano pa ba? Pamangkin mo, mag-i-exam na, deadline na next week. So, wala akong maiambag, kumbaga pa no choice na ako kasi tinanggap ko talaga na ito na talaga yung source of income ko. Na wala na akong ibang gagawin, gabing araw, kundi unified. So, sometimes kasi sa atin, hindi pa natin tanggap na ito na ba talaga, hahawak ka ng tao, magre-recruit ka everyday, magte-training ka everyday. Pero nung tinanggap ko to na ito na talaga gagawin, wala na akong ibang gagawin, pass is pass, your background is tapos na yun, pangalan na lang ang meron ako na engineer, pero professionally speaking, ako ay networker, ako ay, entrepreneur, so yun na yun. Period. So, lagi mo lang galingan, lagi ka lang mag-take action. Then, blessing is guys, marami na rin akong na-hit dito, marami na rin akong nakuha ng mga goal. Pero still, hindi pa rin ako nakakalahati sa mga goal ko. Kasi lahat ng goal ko, nakabili ako ng lupa na 400,000, katas ng Unified. Grabe! So, para sa parents ko lang yun. Tinatayuan na ngayon ng bahay. Pero hindi pa yung dream house sa nanay-tatay ko lang yun. So, minsan, ayaw ko umuwi na hindi pa tapos. So, lagi ako nasa-challenge na, kulang pa yung galaw mo, Ramil, katamad-tamad mo pa. Kasi, araw-araw kong sinisingil ng mga defense class. Mantakin mo common, ano pa lang yun, usual needs pa lang yun. Needs pa lang yun. Hindi pa yung talaga wants. Kasi yung needs na yun, bill, pagkain, etc. Yun lagi. Kino-compute ko yung monthly ko na, kasi naturuan din tayo ng apply dito, na isulatin mo daw yung monthly mandatory expenses mo.
So, magkano ba yan? Let's say, ang monthly expenses mo, sabihin na lang natin 30,000. Allowance, grocery, loan, internet, etc. Sabihin natin 20 to 30,000. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng kikita ng below 30,000. Kasi magne-negative pa yan, magkakaroon pa tayo ng utang. So, congratulations sa merong mga asawa na may mga back out, may mga kasi ako wala ako nun. So, that's why ang hataw ko, grabe na rin ang hataw, kaya alam niya ng mga downlines ko. Kasi doon lahat. So, yan, synergy, energy. Diba? So, dapat, ka lang talaga excited sa na isipin mo dito lagi na para kang baguhan lang. Kunwari, ako matagal na. Nakikinig pa rin ako sa inyo. Nakikinig pa rin ako sa mga baguhan. Dati, naboboard ako makinig ng kwento ng iba. Yung mga synergy day, nga ganyan, naboboard ako. Kasi bakit mag-iyak pa dito sa harapan? Bakit ako makinig sa kwento niya? Anong sense niyan? Bakit ganyan? Bakit madiretsahan na lang anong ginawa mo? So, anong gagawin natin? Kasi minsan makikinig ako sa nung dati pa na hindi ko pa nakain ng kultura ng negosyong ito, naboboard ako sa ginagawa natin. Pero yun pala yung sikreto, makinig ka sa kwento ng iba. Yes. Kasi sa kwento ng iba, malalearn mo yung ginawa nilang tama, pwede mong kopyahin. Malalearn mo rin yung mali nilang ginawa, huwag na huwag mong kayahin. So, ganun pala yung negosyo natin. So, and then, yun na yun, Synergy Day. So, marami tayong matutunan dito sa kwento ng iba. Lalo pat mga uplines natin na sila yung results natin. Kasi, yun, hindi lang top earners ang goal natin dito, kundi pangarapin natin lahat tayo magiging Hall of Famer. Di ba? Maganda yun. Kasi yun yung nakita ko sa ibang mga networking, grabe sila, sabi ko, totoo ba yan? Totoo ba yung mga ganyan kinikita? So gusto ko yung pinagdududahan ko makamit ko rin. Mga ganun siya. So dami ko pang dreams dito sa Unified Product and Services, kaya hanggang ngayon, pinapag-aralan ko pa din yung mga Entrep Hub, yung mga F-Marie, kasi hindi ko pa master yan. So, ibig sabihin, from now and then, ganun din. Pag di-decide ka, papag-aralan mo, imamaster mo, kasi lahat tayo dito, pare-parehas lang tayo dito. Even ang mga uplines. So, kaya, galingan. Okay? So, yun, di na ko masyado magtatagal kasi alam ko gutom na kayo at saka parang mga mata ninyo, di ba? Alam mo natin yun. So, grabe partner. So, maraming salamat sa pag-invite sa na to. Unexpected din. Nakaka-pressure si Ma'am Jimmy. Grabe yan! Sana pala hindi ako nag-post-post dati kasi nalaman nila nandito ako sa Manila. So, yun. Basta thank you. Saka marami pa tayo dito na magkaka-results. Hindi tayo, sino mga taga-Mindanao dito pataas ka, Maybe? Huwag tayo umuwi walang resulta. Diba? O, diba? So, kailangan natin yun. So, papalapit naman ng awarding. Grabe yan. So, yun lang. Sana hindi ko na sayang ang oras ninyo sa mga online dyan, sa mga YouTube, sa live niyo sa Zoom. So, thank you so much. Ibabalik ko na sa napaka-pet malo natin ko, si Ma'am Cha.